channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Okay, tayo ay mag-collective reading. Kung hindi nyo naman po umaga napapanood ang ating reading, kayo po ay binabati ko ngayon pa lang ng magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po pala si RJ, your tarot card reader. Mas kilala bilang si Apo J. I am a tarot card reader or I am a card reader. Okay. So let's go tayo, my dear. Collective reading. Relax na po ang lahat. Hoping na energy mo ang ma-receive natin sa araw na ito. Okay? Maraming salamat po pala sa ating mga abangers. Thank you so much. Maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang, paghihintay ng ating mga readings. Thank you so much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po. Okay? So let's go tayo, my dear. Tingnan natin kung kaninong energy ito. Kung kaninong energy at saang area na naman ba tayo? Sa love ba ito? Sa kung saan-saan? Tingnan natin, ha? Check natin. Ang kailangan lang natin ditong tandaan sa reading na to, yung mga alas, no? Yung mga alas. So, yung mga alas natin, kasi regular na baraha yung hawak ko ngayon, hindi ko hawak yung tarot card. Yung mga alas, meron silang mga placement. Yung, ito na, meron na tayong isang baraha. Yung, yung speed, konektado sa isipan yan. Yung speed, ace of speed. So, diyan ko rin kino-connect, my dear, yung mga paranormal, yung mga na kinukulam, mga ginagayuma. Diyan ko yan kino-connect, my dear, sa speed. Ngayon, yung... Teka, may ginagawa ako habang nagsasalita ako. Yung diamonds naman, pera. Anything na may kinalaman sa pera, parehas yan, ha? Maganda, pangit, pwede nating makuha dyan sa diamonds na yan. Ngayon, pagdating sa flowers or wands, yung mga opportunities, yung mga travel, yung mga, pwede din yung mga hindi makamove on, pwede din natin makuha yan dyan. Ngayon, meron pang isa, yung heart naman, eto, alam na to ng lahat, yung relationship, family, heartbroken, pwede nating makuha yan dyan. Okay, so let's go na tayo, napaliwanag ko na. Gusto ko kasi pinapaliwanag ko para nakakasunod ang lahat. We have here the energy of the Jack of Speed or the Jack of Sword. Energy po ito ng air sign, Gemini, Libra, and Aquarius na lalaki. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius na lalaki. Normally, si Gemini, Libra, and Aquarius na Jack, okay, Jack is parang middle age to. Hindi katandaan, hindi naman din kabataan. Normally, sakop to nung kabataan eh. Pero hindi siya katandaan. Hindi na siya lalagpas ng mga... Kasi si King na ang may-ari nung nung 40 to 50, mga ganyan. So, probably mga 20s, 30s itong na to, Gemini, Libra, and Aquarius na ito. Okay. Tingnan natin.
Let's go pa tayo. Start pala tayo sa 12 cards, tapos gagawa tayo ng second set, 6 na cards, tapos third set natin, 3 cards. Okay. Uy, the 9 of Hearts. Uy, mahal ka pa rin nito. Okay, nakuha ko na kaagad yung energy niya, my dear, kasi ang 9 of Hearts is connected sa manifestation. Okay, so mahal ka pa rin nito. Isang lalaki, mahal ka pa rin, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so I still love you. I still wish na magkita tayo. Okay, tingnan natin ha. Additional cards pa tayo. Oy, babae. Okay, meron na tayong babae. So, pwede itong mag-resonate din sa babae na earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. So, probably ex mo to. Collective, ex mo to. Okay, message to galing sa ex mo. Ex mo na babae, lalaki, Gemini, Libra, Aquarius, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? The 8 of Cups. Okay, hindi maka-move on. Okay, hindi maka-move on. 8 of Cups. Mahal ka pa rin nito. Umuulan ng puso, oh. Hindi ka pa rin makalimutan nitong tao na ito, kung sino man ito. Nagwi-wish siya na sana one of these days maging okay kayo or mag-cross yung landas ninyo. Yun ang nakukuha ko dito. Okay, tingnan natin. Next card is the 6 of Wands. 6 of Wands is energy of success eh. Success. Positive energy to. Kahit black card siya, positive energy. So, kung i-base natin sa ibang mga cards, gusto niya mangyari ito. Talagang very, very determined talaga siya na mangyari talaga to. Hindi man ngayon, pero in the near future, naniniwala siya na magkikita kayo at magiging okay pa kayo. This is your ex. Message kay ex. Message galing kay ex. The 6 of Cups. Energy ng nakaraan, no? Tama ako. This is energy of the past, my dear. Okay? 100% na makaka-resonate kung ang partner mo ay Gemini, Libra, and Aquarius. Ex-partner mo, ha? Ex-partner mo. And Taurus, Virgo, and Capricorn na babae. Ayan na, maging ano tayo sa gender, ha? Huwag natin pag-iba-ibahin. Mamaya sabihin mo, nanonood ka dito, ay, meron akong ex na Taurus, Virgo, and Capricorn na lalaki. Ay, babae pa lang po ang nandito. Wala pa pong lalaki. Tingnan natin mamaya, baka meron, ha? Kasi nakuha na natin yung pinaka-energy niya kung saan to tatakbo. Konektado sa X. Okay? Konektado kay X to. Okay? Kung lalaki, Gemini, Libra, and Aquarius, ha? Eto siya. Okay, eto na. Speaking. Nakuha ko yung energy mo. Okay, yung nagmamanifest dyan, ay, sayang naman. Bakit babae lang na, Taurus, Virgo, and Capricorn? Eto na. The Jack of Diamonds, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan na. Babae, lalaki nga ito. Okay? Ayan na. Let's go tayo. Next. We have here the 10 of Pentacles. Gustong-gusto niya talaga, no? Ano kayong nagawang kasalanan nito sa'yo? At bakit kayo naghiwalay, no? Hopefully, pakita sa atin ng cards. Okay, tingnan natin, ha. Ito kasing 10 of Diamonds, this is a happy family. And kung makikita mo,
nag-match pa talaga sila or parang, hindi parang, nag-line up talaga sila, my dear, ng manifestation card, which is the 9 of Hearts, okay? So, nag-line up silang dalawa. Babae na ano, na Gemini, Libra, and Aquarius. Both energy nga, babae, lalaki. So, ang lakas ng energy ng dito, air at saka earth sign na ex mo, my dear, ang nandito. Okay? Tingnan natin. The Two of Pentacles. Ang Two of Pentacles is connected sa pagbabalance. Okay? Pagbabalance. So, this person is hoping, umaasa siya, my dear, na maaayos pa tong meron kayo. Pero, malaki din ang posibilidad, my dear, na baka may mga kanya-kanyang partner na. Kasi kung makikita mo sa reading natin or sa card natin sa table, partner-partner na. So, baka may kanya-kanyang partner na ito. Pero kahit may partner na siya as of this moment, or meron siyang sabihin natin kinakasama, nandun pa rin ang puso niya sa'yo. Nandun pa rin ang kanyang, sa Tagalog ba, pagtatangi. No? Nandun ang kanyang pagtatangi pa rin sa'yo kahit na sabihin mo ay meron na siyang kinakasama ngayon. Hindi siya makamove on eh. Okay, we have here the 5 of Cups. Okay, etong 5 of Cups, punong-puno ng panghihinayang to, my dear. Okay? Panghihinayang. Kasi sa tarot cards, ang 5 of Hearts or 5 of Cups, ito yung nakatingin siya dun sa tatlong cups na natapon. No? Posibleng may ginawa tong tao na ito sa'yo. And then, yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi, ngayon nangyayari sa kanya yon. Kasi ngayon niya siguro nare-realize na sana pinahalagahan ko si Collective, sana minahal ko ng lubusan si Collective, ganon. So ngayon niya nare-realize yon na sana nung nasa feeling ka niya, Collective, ay pinahalagahan ka talaga niya ng lubusan. Talagang binigay niya talaga dapat sa'yo, naging honest siya, naging faithful siya, ginawa niya lahat ng makakaya niya para maitaguyod yung relationship. Okay? Tingnan natin. Okay, we have here the energy of the Eight of Wands. This is energy of message. Magta-try mag-message sa'yo to, my dear. Magta-try. Anytime, any kalagitnaan ng taon ng 2026, ito ay magme-message sa'yo, my dear. Okay? Kung gusto mo ng eksaktong buwan, hindi ako sure kasi medyo marami akong nakukuha dito. Pero sure ako, nakalagitnaan ito. Mga bear season. Ganun, no? Sasabihin naman nila, bakit hindi ka sure? Kasi ang daming number eh. No? Meron tayong 10, meron tayong 9, meron tayong 8, meron tayong 8, meron tayong 6. So, kalagitnaan ng taon. Pwede din December, no? Pwede din. Kasi hindi ako sasabihin ng iba sa'yo, ay hindi ka kagaya ng ibang tarot card reader na parang ipipredict mo talaga na ganito yung araw at saka yung buwan at depende. Hindi yan parang parang lagi mo siyang gagawin na ay okay, gusto ko i-predict yung hindi yun ganun. Hindi yan kagaya, ewan ko paano nagagawa ng ibang tao na pag gusto talaga nilang mag-predict, magpe-predict na lang sila. Hindi yun ganun. Maraming maraming proseso. Kaya nga ang nile-label ko sa sarili ko, card reader or tarot card reader, kasi para hindi din tayo masyadong nape-pressure. Na sa card tayo nagbabase. Kumbaga, kaysa ipapasok sa akin yung message, ipasok na lang sa card. Kasi pag ipinasok sa akin yung message, doon tayo nagkakaroon ng problema. Siyempre, mahal ko pa ang sarili ko. Ayoko naman na masyado tayong mangarag or mahagard or something nang dahil lang sa ganito. So,
Gusto nating mag-reading pero not to the point na yan sana ang maging reminder sa lahat, no? Na hindi porket meron kang kakayanan or abilidad, sasagad-sagarin mo na yung sarili mo na gusto kong mag-predict ngayon, magpi-predict ako. Gusto kong yung may mga bagay na kailangan nating respetuhin, kumbaga, 'di ba? Ganun lang ang doon, respeto na lang. Ganun lang. Okay, so anyway, based on the energy ng card natin, kalagitnaan ng taon. Okay, 2026 ito. Okay. 2020 ngayong taon, 2026. Okay. Nagsusubukan nitong mag-reach out, mag-message, okay. Tao galing sa past, ex mo, energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Babae, lalaki, pwede. Okay. Sa usapin ng spiritual, marami talaga akong natutunan as the time go. Ano ba? Nag-nail cutter kasi ako eh. Kakahiya naman ginaganon-ganon ko ang kamay ko, may mga kalupaan pa ako dyan. Kaya nag-nail cutter na ako. 'Di ba? So, sa usapin ng spiritual, marami po talagang kinakailangan isaalang-alang. Hindi porkit marunong ka ng isang bagay, gagawin mo na sa lahat. 'Di ba? Hindi pwede. Kasi, energy yan. It is a form of energy. So, mini-make sure ko na pag nagko-collective tayo, yung kumuha ka na nga lang ng energy na hindi mo nakikita matrabaho yun. Paano pa kaya yung mag-predict ka na mag-predict ng mga bagay na hindi pa nangyayari, 'di ba? Pero so far, kung gusto ng mga manonood ng prediction, ibabase ko na lang talaga sa card. Kung ano yung nakikita ko sa card, 'di ba? Kasi kung prediction lang ang pag-uusapan, hindi ko na kailangan ng card. Sa totoo lang, 'di ba? Lalapit ka sa akin, hahawakan kita, pwede kitang i-predict. 'Di ba? Pwede, pero hindi ko siya ginagawa all the time. May limitasyon po tayo. Maganda yung maliwanag na. Ayoko magpanggap dito na every time na makikita nyo ako like, uy, predict mo naman ako anong mangyayari. Ay, nako, dai. May tamang panahon, may tamang oras para sa lahat. Okay. Anyway, wala lang, napakwento lang ako. 6 na cards na tayo, my dear. 6 na cards, okay? So, balik na tayo sa reading natin. X, message ni X, hindi maka-move on, hindi maka-recover. Possible, maski nasa feeling na siya ng iba, ikaw at ikaw pa rin. 'Di ba? Ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at nadama na meron pang pag-asa. Huy! Ganun talaga. Ako'y naniniwala talaga nasa huli talaga lagi ang pagsisisi. Kasi pagkasama po pa yung isang tao, hindi mo talaga ma-appreciate Ang nakikita mo lang talaga is yung pagiging nagger, pagiging mabunganga, pagiging gastador. Pero sa relationship kasi, part yun parte yun ng journey ninyong dalawa. So, wala namang bagay na hindi na pag-uusapan, pero ganun talaga naghiwalay, nagkanya-kanya ng buhay, di, 'di ba? Ngayon mo na nare-realize na mas mainam pala si X. Kung akala ko machine gun na ang bunganga ni X, mas machine gun pa pala ang bunganga nitong nitong kasama ko ngayon, yung mga ganun. Okay? So let's go na tayo. 6 cards. 6 cards. Kung hindi man po makaresonate ngayon sa reading natin, don't worry because as much as possible, everyday po nating sinusubukan na gumawa ng collective reading.
Maliban na lang po kung tayo po ay may importanteng gagawin or pupuntahan or kung ang inyo pong lingkod ay magkakasakit. And in Jesus' name, wag naman po sana, no? Pero sabi nung tatay ko nung siya ay nabubuhay pa, tayo daw mga tao ay talagang kinakailangan minsan na magkasakit at least dalawa sa loob ng isang taon. Kasi syempre sa paiba-ibang klema, sa minsan sa kinakain na rin, 'di ba? Pag ikaw daw ay nagkasakit ng isa hanggang dalawa sa loob ng isang taon, normal daw 'yun. Sabi ng tatay ko sa akin sabi ng tatay ko 'yun ewan ko kung ano sinabi ng tatay ninyo sa inyo, pero sa akin sabi ng tatay ko 'yun. Okay, anyway, let's go na tayo, my dear. 6 na cards. Kung sakali na muling magkita. The Ten of Sword. Ito sa tarot card, ito yung bagsak na tao. Grabe, may pinagdadaanan tong tao na to. Bigat nung energy niya. Hindi siya masaya. Hindi siya masaya, my dear, sa kung nasaan siya ngayon. Saan ka man naruroon. Di ba the Three of Swords? Hindi siya masaya. Hindi siya masaya as of this moment. Okay, naiintindihan ko na kung bakit kanya naaalala. Kasi baka during that time na magkasama kayong dalawa, doon niya talaga naramdaman ang tunay na saya. Talagang doon niya talaga naramdaman talaga yung true love, care, talaga, the Eight of Wands. Ay, magme-message lang sa'yo to, tapos dadaing ng dadaing. Ay, wag na lang. Kung ex ko to, wag ka na lang mag-message. No? Okay na Masyado na po tayong maraming problema sa buhay. Kotang-kota na po tayo. Tapos magme-message ka lang para dumaing. Wag na kasi dito na naman si Eight of Wands, Akala ko pa naman ay magme-message para 'di ba? Ay nako. Teka lang, inom lang muna ako ng aking tsaa, ha. Ay nako. Para ng ilong ng pusa yung aking tsaa. Wala na pong kainit-init. The 6, ito, kanina, present tong dalawa na to sa previous na reading natin. Nandito yan sa pinakadulo. Okay, magkasunod pa nga. Ay, ganito ang line-up. Nakaganyan siya. Ganon. Okay, wag natin pagpalitin. Okay, eto, confirm to, my dear. May magme-message nga talaga sa'yo. Okay? May magme-message sa'yo, my dear. Bantay ka. Okay? Ano to? Bago matapos tong taon na to, gano'n na lang sabihin natin na magme-message ito, pero ang dala nito, my dear, ay hindi magaan na energy. So kung ikaw ay mabigat na ang energy mo ngayon, ayoko sabihin maghulos dili ka, my dear, sa pag-i-entertain sa tao na kaya baka tumibok-tibok ang mga dapat tumibok sa'yo at makalimutan mo, teka, problemado pala ako. 'Di ba? Marami pala akong problema tapos magkukuha ka ng, para kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa ulo mo. 'Di ba? So, problemado tong tao na to. Yung nasagap natin na energy ngayon, problemado, galing sa nakaraan. Ayan. Okay, tingnan natin. The Two of Cups. Ay, okay. Two of Cups is energy ng bagong, normally this is a new energy. Bagong tao, bagong mukha. Okay. Pero to the point na ganito yung reading natin, possible na hindi siya bago. Akala mo lang siguro nagbago na. No? Yun, akala mo siguro nagbago na. Pero hindi pa siya nagbago. Ganon pa rin siya. Imotera or imotero pa rin siya. Okay? Tingnan natin, ha.
Last card tayo. Tapos, lipat na tayo sa third set natin. Okay, we have Five of Pentacles, problema sa pera. Ganun pa rin, money issue pa rin talaga ang problema niya. No? Baka naghiwalay kayo din dahil sa money involved. Kasi itong Five of Diamonds or the Five of Pentacles, problema to na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. So, kung ito ay energy ng ex-boyfriend mo, ex-girlfriend mo, probably magme-message lang to my dear sa'yo kasi, namimiss ka niya, hindi siya makamove on sa'yo. Kasi baka during that time na magkasama kayong dalawa, ay okay lahat. 'Di ba? Ibig sabihin parang magaan naman yung, may problema pero magaan. No, magaan yung energy. Ngayon, na naghiwalay kayo, nag-separate kayong dalawa, pumunta ka sa kanan, pumunta siya sa kaliwa, tapos magkikita kayo halfway, may mga dala-dala na kayo mga problema sa bawat isa. Ngayon, pag nagsama kayo, magko-combine yung dalawang energy na yun, magko-combine yun. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag hindi ninyo kinaya yun, maghihiwalay na naman kayo ulit. Okay? So, wala namang masama na makipag-usap sa ex or makipag-hello, hi. Pero, sabi ko nga, kung magme-message ka sa akin, kung ex ko to wala naman ako maalala na ex ko na wala naman ako maalalang ex na gustong bumalik di ba? Makikipagbalikan ka ba sa isang kagaya ko na walang ibang inatupag kung hindi puro baraha? Ayaw. Anyway, kung walang problema kung gustong makipag-usap, makipagkaibigan, kaso kung ang dala ay problema lang, pag-iisipan ko ng mabuti. Pag-iisipan ko talaga syempre problemado ka rin, tapos problemado din siya, paano yun? 'Di ba? Paano yun? Yun ang tanong doon, paano? Okay? So, let's go na tayo, my dear, sa ating last 3 sets of cards. Okay. Once again, kung hindi man po makaresonate sa reading natin today, don't worry because we what do we call this? We try our very, very best to upload every single day or maybe sometimes twice a day. Okay, kung kakayanin talaga. Okay, and ingat po ang lahat lalo na dun sa mga affected po ng ulan. Ayan, namumuong bagyo na daw So, ingat po ang lahat. Take care. Wag po tayong, sa abot na makakaya natin, wag tayong makiuso sa trangkaso. Ayan, nauuso na yung trangkaso, ubo, sipon, lagnat, ayan. Sa panahon natin ngayon, ang hirap bawal magkasakit, 'di ba? Bawal magkasakit. Nako, pambibili mo na lang ng bigas. Nako, bibili mo pa ng gamot. Ayan. Okay. Tingnan natin, last 3 cards tayo, my dear. Last 3 cards. I give you my heart. From the very next day, you give it away. Okay. Okay na tayo nito. Okay na to. Oops. The 10 of Hearts. This is a family card. Pero, ang ano ko lang kasi sa 10 of Hearts, my dear, this is konektado sa mga manifestation. No, yung mga, alam mo yung papagawa tayo ng bahay, bibili tayo ng sasakyan, pagpapaaralin natin yung mga bata yun ang tingin ko dito sa 10 of Hearts. It's more on the manifestation
na drawing pa lang, wala pang color. No, ito ang tingin ko dito, my dear. So probably baka babalik to tapos mangangako kung ano-ano yung mga sasabihin, 'di ba? Maganda to. This is very very nice. Kaso kulang kasi to ng action eh. Kulang to ng sprinkle sa ibabaw. Kulang to ng toppings, kumbaga color. Kumbaga sa coloring book kulang ng color. Coloring book lang siya, wala pa siyang color. So, ganda tingnan pero walang color. Sarap pakinggan pero walang color. 'Di ba? Sarap pakinggan pero kulang sa gawa. The Eight of Cups, okay? This is energy of, sabi ko kanina do sa first card natin sa 12 cards, hindi maka-move on or hindi maka-recover. So probably this is a offering of love again. May magbabalik, my dear, bago matapos ang taon. Okay? So wala namang masama magpabalik ka ng tao, pero syempre, dapat alam mo yung magiging outcome nito eh. Magbabalikan kayo eh. Kung lagi lang naman kayo mag-aaway, eh, huwag na lang. The Eight of Pentacles. Somebody will come back, my dear, para i-work out yung relationship. Okay? Somebody will come back. Okay? Diretsuhin mo yan. Welcome back. Okay? Welcome back, my dear, to your life. Para sabihin na ayusin natin to. Ganito, ganyan. Ganito, ganon. Ganyan. Work out natin kung ano man yung dapat na i-work out. Ikaw talaga ang mahal ko, yung mga ganon. Okay, may magbabalik, my dear. Pero, sa pag-alis kasi ng tao na to, meron na siyang energy na nadala from the past. Okay, so marami to eh. Pwede ko tong ihati-hatiin sa marami. Pwedeng nagkaroon siya ng pamilya. Or nagkaroon siya ng ibang commitment. Tapos kung ano yung commitment niya doon, energy niya doon nadala sa kung babalik kayo doon sa 6 cards, my dear, problemado siya. Lugmok na lugmok tong tao na to, my dear. And there's a tendency na kung in a relationship siya, which is kung babalik tayo dun sa 12 cards natin kanina na partner, like possible, baka may partner ka or may partner siya, something like that, na yung partner na nakita niya o yung partner na meron siya ngayon is hindi siya natutulungan or walang nagiging contribution, my dear, sa kung ano man yung current na situation niya o baka siya lang lahat ang nagtatrabaho, siya lang lahat ang kumikilos and then nare-realize niya, my dear, na mas okay na lang bumalik na lang ako kay collective kasi kahit ganun yun si collective is hindi ganito kabigat yung sitwasyon namin noon. Hindi ganito kahirap. Kung kumpara ngayon na ang hirap, ang bigat kasi ako lang lahat. My partner is not active, my partner is like this, like that. So kaya gusto niyang bumalik. Kaya kanya naaalala, my dear, because nakikita niya or parang nabivision niya or pagkukumpara niya, okay, na pagko-compare niya, my dear, yung situation niya ngayon at saka nung kasama kanya. Okay, so this person before the year end, okay, bago matapos ang taon, this person will try to reach out through message, phone call, chat, okay? And sasabihin sa iyo na collective, let's try to work this out. Ayusin natin to. Kung ano yung meron. And wala namang masama doon. Pero, 'di ba? Ikaw 'yan eh. At least, 'di ba? Nag-reading na tayo and alam mo na kung ano yung nangyayari. Okay? So my dear, masyado nang mahaba yung ating reading. Gusto ko lamang po ulit pasalamatan ng ating mga abangers at ang ating mga bagong subscribers. Okay? Thank you so much po. And kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming
Maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Bye-bye. Thank you po.